Bakit pinili ng mga kababayan natin na manirahan dito sa Canada? Yan ang tanong natin for today. Let's go! So ate, ano mong pangalan nila? Gray. Bakit mo pinili manirahan dito sa Canada? So, 12 years ago, dinala ko ng mama ko dito eh. So, wala akong choice. Pero nung dumating na ako dito, nagustuhan ko naman siya kasi sobrang layo niya sa Pilipinas. Like, nakakapag-work ka agad. Tapos sa Pilipinas, kailangan pa ng mga experiences, di ba? So dito, at least nakakahanap ka na ng work, tas may pera ka, you can buy your own thing. Una ko nakita is yung mga bagay na kakaiba compare sa Philippines doon. First is maraming mga ways dito para mag-grow. At the same time, compare sa pamuhay sa Pinas, dito mas marami tayong magagawa sa buhay natin. Like, especially kapag may dream ka, you work hard, ma-achieve mo. So patay-patay ang tao rito compare sa ibang bansa. Ikaw lang po ba mag-isang nag-move dito? Or family po kayo? Family, yeah. We came here as a PR and then nag-grow and so far, okay naman ang pamumuhay. Canada lang ba yung parang option nyo nun? Wala na, kasi yung mom ko dito matagal nang nag-work. Tapos nung nakuha niya yung PR niya, na-PR din ako. Dumating na ako dito ng 18. So last time we went sa Japan, it feels like mas maganda mag-stay doon. Bakit po? I don't know, I like eating. So yung surroundings nila sa mga street foods, culture, mas marami magalang na tao. Wala po bang magagalang dito? Meron. Pagdating mo dito, ano yung nagustuhan mo agad? Siguro yung shopping. Kasi hindi mo makikita dito yung mga gamit. Ewan ko, sa Pilipinas, hindi kasi wala tayong pera eh. So hindi ako nakakapuntang mall. Nung dito, marami siya. Tapos may pera ka na. Una kong nagustuhan is yung weather. Okay? Like, yung iba nagko-complain, sobrang mainit sa summer, sobrang malamig sa winter, but like, I don't know, sa sarili ko, I think na-enjoy ko siya. Kasi sa Pilipinas, di ako nakakabili ng sapatos, ng damit. Nung dito na, parang may freedom ka na bilihin lahat. Hindi naman lahat. Pero may choice ka ba? Hindi tulad sa Pilipinas na wala ka talagang choice. Yes. Nag-high school ka ba dito? Yeah, nag-high school ako ng 1 year. Nung nag-high school ako dito, first time kong mag-high school, ang daming Pilipino. So parang hindi ka nahirapan na mag-adjust. So hindi ko masyadong naiintindihan yung English nung pumunta ako dito. Pero like after 2 weeks, naka-adjust na ako, parang naiintindihan ko na. Pero hindi ka pa ganun masyadong nakakapagsalita talaga ng, alam mo yun, straight. Pero ngayon, okay na, after 12 years. Sa Pilipinas, minsan kahit anong trabaho mo, ang hirap ma-achieve yung bagay na gusto mo. Like, compare sa Canada, kung ano yung trabaho ginagawa mo, nagsisikap ka, there's a chance na ma-achieve mo as long as nag-i-steady ka sa pangarap. Nakakapag-aral ka, kahit anong edad mo, nakapagtapos ako ng ganitong course. Tapos pag hindi ko siya gusto, pwede naman ako kumuha ulit ng another course. Like, walang pakialam yung government kung anong edad mo na. Tapos ngayon, I'm happy naman. Baka gusto mo i-plug yung vlog mo. Uy, sa mga may special needs na mga kids, nang gusto nyo ng mga tips, ng mga kung ano-ano, I'm an awesome mom. You can follow me on Hezekiah's Autism Journey. Saan ka nila makahanap, ate? Sa Facebook page ko, sa Facebook. So, ang takeaway ko naman for this episode, nakarelate ako kay Ate Gray kasi lahat naman tayo na lumipat dito sa Canada is nilook forward talaga natin yung opportunity. Ako, nakarelate ako sa kanya when it comes to education. Between you and the government nang tutulungan para ma-achieve yung pangarap mo. Ang dami rin ako natutunan for today's episode. Sobrang natuwa ako kasi I'm back again on the streets. Wow, sorry, naging vlog. So yun, see you again next time. Bye guys!